Magandang araw mga amot. Welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay magpa-follow up comment lang tayo dito sa latest mga bagong kaganapan sa Senate hearing patungkol po dito sa SBSI. Ito yung di umano ay kulto. So, itong mga nakakaraang araw ay sumubaybay naman tayo dito sa Senate hearing na to at sad to say talaga na medyo disappointed ako dahil magmula umpisa hanggang sa kasalukuyan na dinidinig pa itong kaso na to ay puro kasinungalingan ang nadidinig ko sa panig ng pamunuan ng SBSI, partikular na dito kay Senior Aguila at dito sa kanyang Vice President, ika nga niya, si former Mayor Galinida ba yun? Galinida, basta yung matanda nakatabi niya. So, kung mapapansin ninyo, kung napanood ninyo sa mainstream media, sa mga balita, bibihirang sumasagot ng diretsyo itong si Senior Aguila at ang pirmes na sumasagot para sa kanya ay itong matanda na to, itong dating mayor ng kanilang lugar. So, may mga video ko napanood at balita na rin na ito pa lang si Senior Aguila nung kanyang kabataan, nung kanyang panahon sa high school siguro yun, ay ito pala isang dancer at ayon sa kanyang mga kaibigan ay isang pangkaraniwang estudyante lamang ito. Pero kumbaga nag-excel ito, may dunong ika nga at aktibo na estudyante. So, nagtataka, siguro kayo, marami rin na nagtataka kung bakit nauwi ito dito sa pagiging pinuno niya ng itong nasabing samahan na to. So, hindi na natin hahabaan itong video na to at ididirekta ko na lamang sa punto. Kasi alam nyo, maraming ganitong kaso dito sa Pilipinas. Hindi lang siguro dito, maging sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa. Ako sa tingin ko, itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa patungkol po dito kay Senior Aguila, yung may kumukontrol sa kanya sa likod ng kanyang persona na pinuno. Kasi sinasabi, nakapanggagamot daw siya, milagroso, nakapagbabago ng kanyang boses. Sa tingin ko, ano na lang yun, talento na lang nitong tao na to, itong Senior Aguila na to. At ako, malakas ang kutob ko na ang nagpapagalaw sa kanya, itong katabi niya na to, itong dating mayor na to, dahil kung tutuusin ninyo, biruin nyo gaano karami yung tao na magmula sa kapatagan ay pumunta dito sa bundok para samahan itong si Senior Aguila. Nagtayo ng komunidad sa bundok. Halos 7,000 o humigit silang mga individual, mga botante. Hindi lang ako sigurado kung yung 7,000 na yun ay mga nasa ustong gulang na. Pero sa tingin ko, hindi lang 7,000 yung nakikita natin ngayon sa ating mga telebisyon. Ito, panansya ko, ang motibo nito, walang duda na sa isip ko, pera. At ano ang nagtutulak dito kay Senior Aguila para gampanan itong persona na to, itong personality na to, na siya ay, sabi nila, reincarnation ni Jesucristo. So, ayokong sabihin baliw na itong Senior Aguila na to.
Pero sa tingin ko, ito, madunong itong tao na to. Dahil doon sa kwento ng mga dati niyang kaeskwela, ito ay matalino, aktibo. So, hindi ako naniniwala na ito ay, kung palalabasin na nasisiraan ng bait, sa tingin ko, hindi ito nasisiraan ng bait. Ito, napakadunong nito dahil, well, kung maaalala ninyo sa mga balita, nagkakamali ito ng di umano ay salapi dahil sa droga. Nakikipagtalik sa mga minor de edad na babae at siguro sa mga babaeng naiibigan niya sa loob ng kanyang kongregasyon. So ito, panansya ko, mga pangako sa kanya ng taong nasa likod niya. So kaya ko nasabing matalino dahil syempre ito mga physical, mga physical na yaman, ika nga. Yaman ng katawan, yaman ng bulsa. Yan. At sa tingin ko, marami pang mauungkat dito sa kaso na to. Itong particular na kaso na to, sasamantalahin ito ng mga senador dahil syempre marami sa kanila nag-grandstanding lang, pero katulad ng sinabi ko doon sa mga nakakaraan kong video, pagka meron silang mga ganitong Senate hearing, halos puro grandstanding lamang at hindi naman talaga in aid of legislation o makagawa ng batas dahil sa dinami-dami ng hearing, Senate hearing na kanilang ginanap, ni isang batas wala pa akong naririnig na nabuo itong mga senador na to na angkop doon sa mga hiniring nilang mga kaso. So, hindi doon yan. So, nagiging sarswela na sa panansya ko itong Senate hearing na to. Pero kinakailangan din natin magbigay babala sa ating mga amo, sa ating mga nanonood na ang relihiyon, pakatandaan po ninyo, lahat po tayo may karapatan sa relihiyon at kung anong relihiyon ang ating gustong puntahan. Kumbaga, kung saan magiging magaan ang ating loob, doon tayo. Pero pakatandaan po ninyo na ang relihiyon din po ang isa sa mga pinakamabisang paraan para ikaw ay yumaman. Marami tayong mga relihiyon na nakikita dyan. Nag-umpisa lamang dyan sa pabahay-bahay, sa likod ng bakuran, sa mga hardin. Bumilang ka lang ng 1, 2, 3 taon. May mga kapilya na, may mga simbahan na, may mga dambana na kung saan nagtitipon sila at sumasamba. At ang kanilang pinuno, ang kanilang pastor, kung ano man ang tawag nila, bigla-bigla na lamang po nagkakaroon ng mga helicopter, kotse, bahay, nakakapunta sa iba't ibang panig ng mundo para ikalat pa ang kanilang kabugtutan sa relihiyon. Kinakasangkapan nila ang relihiyon para sila ay yumaman. Wala pa po akong nakikita relihiyon na talagang sadyang totoo. Dahil naniniwala po ako na kapag ang salita ng Diyos, kung sa Katoliko po ang ating pagbabasihan, may mababasa po kayo diyan. Hindi ko na lamang po alam ko sa ang verse itong salita na to, pero sinabi po ng Panginoon, ibinigay ko ng libre sa inyo. Ipamahagi o ibigay din ninyo sa iba ng libre. Anak ng tokwa, lahat na lang ng relihiyon namimera. Hindi nyo ba napapansin? At may mga relihiyon pa dyan. Katulad din po nitong SBSI na ang mga babaeng miyembro, mga bata ito mga bata, siguro pati na rin yung may edad, nababalitaan din natin, ginagahasa ng mga pastor, ng kanilang pinuno, ginagawang parausan, nakakadire. Kaya para po sa inyong mga amo, pakakaingat po kayo sa mga relihiyon na inyong inaaniban. Hindi ko po sinasabing huwag kayong umanib. Pero pakasuriin muna po ninyo kung itong mga relihiyon na inyong inaaniban talagang para sa Diyos at hindi para sa demonyo.
So dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa mga video, ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.